Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakaganda at very inspiring na kwentong pag-ibig ni Jika at Rain mula sa panulat ni Jonalyn Ochea and edited by yours truly. I hope you don't mind if I say that I love you. Si Jika ay 2 taon ng balo simula noong masawi ang kanyang sundalong asawang si Lance mula sa pakikipaglaban para sa ating bayan. Hindi ganon kadali ang lahat ng mga pangyayari para sa kanya dahil isang iglap lamang ay nawala na ang lalaking pinakamamahal niya. Ang lalaking magiging ama sana ng kanyang anak. Bagamat mahirap ang pinagdaanan ni Jika ay sinikap nito na patatagin ang kanyang sarili hanggang sa magluwal ito ng isang napakagwapong batang lalaki na pinangalanan niyang Ryle. Pinalaki ni Jika ang kanyang anak ng isang masaya at magalang. Isang araw, habang nagmamaneho si Jika ng kanyang sasakyan patungo sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo at nag-aaral ang kanyang anak, ay napansin nito ang isang sasakyang nakabuntot sa kanya. Aba, sinusundan yata ako ng sasakyan na ito Hindi kaya masasamang loob ang nasa loob niyan? Bakit kaya ito nakabuntot sa akin? Kinakabahan man ay sinikap ni Jika na huwag mataranta sa pagmamaneho dahil kasama nito ang kanyang anak. Hanggang sa marating nila ang eskwelahan, nakita ng batang ina na pumarada sa tabi niya ang sasakyang kanina pang nakabuntot sa kanila. Anak, mamaya-maya na tayo bumaba ha? Pahinga muna tayo saglit, napagod kasi si Mami Sabi ng batang ginang sapagkat nais nitong makita kung sino ang nagmamaneho ng sasakyang bumubuntot sa kanya. Hindi kasi makita ang driver o kung sino man ang nasa loob nito sapagkat nakatinted ang salamin. Mga ilang saglit lamang ay biglang bumukas ang pintuan ng kotse. Medyo napaangat ang kanang kilay ni Jika noong makita ang isang lalaking lumabas ng sasakyang iyon. Nakasuot ito ng uniforme ng isang guro, ngunit naka-blazer ito ng itim at naka-shade pa. Very formal ito kung pagmasdan. Matangkad, gwapo, matipuno at matangos rin ang ilong. Ngunit hindi nagtagal ay napabalikwas ito noong maalalang malilate na pala silang mag-ina. Kaya nagmamadali siyang bumaba ng kotse at inalalayan ang kanyang anak na si Ryle. Pagkatapos maibaba ang anak at maisuot nito ang backpack sa likod ng bata, ay mabilis na rin itong kinuha ang kanyang mga kagamitan para sa kanyang paaralan nang bigla itong makarinig ng isang sigaw na tila ba ay umiiyak. Oh Lord! Tanging nasambit ni Jika noong mapagtanto na tinig ng kanyang anak ang kanyang narinig. Hindi nito namalayan na kumaripas na pala ng takbo ang bata, kaya mabilis na rin itong tumakbo sa kinaroroonan ni Ryle. Oh baby, what happened? Nadapa po ako, Mommy. Huwag ka nang umiyak, I told you. You should be careful. Tara, ihahatid na kita sa classroom mo. Mommy? Malambing na sambit ni Ryle. Hindi natiis ni Jika ang kanyang anak kaya niyakap nito at hinalikan. Thanks to Sir Mom. Siya po yung nagtayo sa akin. Nakita niya po kasi ang pagkadapa ko. Sabi ni Ryle sabay inunguso ang gwapong lalaki na nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Napakurap ng mga mata si Jika noong magtama ang kanilang mga mata, mga ilang segundo ring bago ito nakapagsalita. Thank you po, pasensya na po kayo. Lagi po kasi tumatakbo ang anak kong ito Siya nga pala, I'm Jika and this is Ryle, my son. Pagpapaumanhin at pagpapakilala nito sa sarili at sa kanyang anak. No worries, nice meeting you, Jika. Ikaw pala ang head sa high school department, Mrs. Tuwason. Oh, sorry, Miss Tuwason na pala, right? Anyway, I'm Rain Martinez, bagong principal sa elementary department. Nakangiting pagpapakilala ni Rain kay Jika. Yes, and I'm sorry Sir Martinez, hindi kita kaagad nakilala. Nahihiyang sabi ni Jika.
It's okay. Anyway, I will go ahead. Baka malate pa tayo pareho. Nakangiting pagpapaalam ni Rain sabay alis sa harapan ng mag-ina. Bye, Sir Rain! Paalam ni Ryle. Bye, Ryle. Huwag ka nang tumakbo sa susunod, ha? Nakangiting payo ng guro. Opo, promise basta ikaw, sir. Malambing na tugon ni Ryle. Dahil nagmamadali ay kaway na lamang ang itinugon ng guro sa mag-ina. At simula noong araw na iyon ay naging bukang bibig na ni Ryle si Sir Rain at gusto niya itong maging daddy. Mommy, you think Sir Rain may baby na rin like me? Seryosong tanong ng bata habang papauwi sila sa kanilang tahanan. I don't know, anak. Bakit mo naman na itanong? Baka po kasi mami may baby na siya, sayang. O bakit naman parang nalulungkot ka? I like him to be my dada. Anak naman, you don't have to be sad. Diba, sabi ko sa'yo na darating rin ang tamang araw na magkakaroon ka ng new daddy? At isa pa, andyan naman sila papalolo mo eh. Nakangiting wika at pagpapaliwanag ni Jeka. I want to have a dad. I want to play basketball, baseball, and more, mommy. Like my friends at school, they play with their daddies together. Sobrang naawa si Jeka sa tinura na iyon ng kanyang anak at may halong pagtataka kung bakit gusto na nito magkaroon ng ama. Naging katahimikan ang namagitan sa mag-ina, ngunit panay ang sulyap ni Jeka sa kanyang anak. Pagkarating nila ng bahay ay inasikaso kaagad nito ang hapunan at habang si Ryle naman nanonood ng TV habang hinihintay ang niluluto ng kanyang ina. Ryle, come here, let's eat. Tawag ni Jeka sa kanyang anak. Okay po, Mommy. Sagot naman ng bata. Wow, this is my favorite sinigang. Thank you, Mom. Masayang wika ni Ryle. I know, and later let's study again before matulog, okay? Nakangiting sabi ni Jeka. Okay. Masayang tugon ni Ryle na tila ba nakalimutan na ang kanina lamang na paghahangad na magkaroon ng ama. Pagkatapos kumain ng mag-ina ay nag-aral kaagad ang mga ito. Hindi nagtagal ay nakatulog naman ang bata. Si Jeka naman ay naglinis kaagad ng kanilang pinagkainan at dumiretso na ito sa paggawa ng kanyang lesson plan. Pagkatapos ng kanyang ginagawa ay nagpunta ito sa kanyang Facebook at nakita niyang may friend request galing kay Sir Rain Martinez. Hindi naman ito nagdalawang isip na i-accept kasi hindi naman yun dummy account or stranger. At tiningnan niya ang profile nito at nakalagay na single, meaning wala pang asawa. Hindi nagtagal, naka-receive siya ng message galing kay Rain. Good evening, Miss Jeka. Did I disturb you? Message ni Rain sa batang ginang. Good evening, sir. No, katatapos ko lang gumawa ng lesson plan. So, how about you? Reply naman ni Jeka. Katatapos lang ng virtual meeting namin ng mga principal dito sa ating probinsya. Anyway, how's your little one? Tanong ni Rain. Katutulog lang, sagot ni Jeka. Good. So, you better go to sleep na para hindi na kayo malate bukas. Good night. Ayon pa kay Rain. Thanks, good night, sir. Sagot naman ni Jeka. At hindi kaagad ito nakatulog sapagkat bumabagabag sa kanyang isipan kung bakit gano'n na lamang ang loob ni Ryle sa binata, gayong ito pa lamang ang kauna-unahang araw ng kanilang pagkikita. Naguguluhan si Jeka kung bakit nasabi ng kanyang anak na ito ang kanyang nais maging daddy. Kinabukasan, Ma'am, bilisan mo. Gusto ko nang makita si Dada Rain. Nang laki ang mga mata ni Jeka sa kanyang narinig. Anak, pwede bang huminahon ka? Hindi mo pa nga kilala masyado yung tao. Mamaya may anak na yon, masasaktan ka lang. Pagsaway ni Jeka sa kanyang anak.
Baka mamaya isipin pa noong tao na tinuturuan kita eh. Mahinang usal ni Jeka dahil sa inakto ng kanyang anak. Maaga ngang nakarating ang mag-ina sa eskwelahan. Napansin ni Jeka kung gaano ka-excited ang mukha ng kanyang anak dahil sa paghahangad na makita si Rain. At mga ilang oras pa ang nakalipas habang nasa kalagitnaan ng pagtuturo si Jeka ay bigla siyang pinatawag ng kanilang principal. "Good morning po, Ma'am Santos. May problema po ba?" Nakangiti ngunit may himig na pag-alala na bungad ni Jeka sa kanilang punong guro. "Good morning din sa iyo, Ma'am Jeka. Pinatawag kita dahil kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Since absent si Miss Bartolome, pwede bang ikaw na lang muna ang umattend sa seminar para sa kanya?" Pakikiusap ni Mrs. Santos. Tugon ni Jeka, hindi na ito tumutol sapagkat alam niyang malaking opportunity ito para sa kanya maka-attend ng mga seminar gaya nito, dagdag sa kanyang mga certificate collections. "Sandali lang po, ma'am ha, tatawagan ko lamang po si Papa para siya nang magsundo kay Ryle mamaya." Nakangiting pagpapaalam ng batang ginang at masaya namang tumango ang punong guro. "Hello, Papa. I have a huge favor, please. Pakisundo naman mamaya si Ryle sa school." Paglalambing ni Jeka sa kanyang ama. "Naku anak, out of town kami ng mama mo dahil may mga meeting rin kaming kailangan daluhan." Malungkot na tugon ng ama sa kabilang linya. "Sige po, Papa. Salamat po. Ingat kayo ni Mama. Bye-bye." Paalam ni Jeka sabay pagputol ng kanyang tawag at napasandal na lamang ito sa pintuan. "Good morning, okay ka lang? Hindi ba masundo ng papa mo si Ryle?" Nang laki ang mga mata ng ginang nang biglang sumulpot si Rain sa kanyang harapan. Sir, good morning." Biglang bati nito. "Hindi ako masyadong okay. Emergency seminar kasi yung sinabi ni Mrs. Santos. Tatanggihan ko na lang. Baka late matapos. Pag ginabi ako, paano na ang anak ko? Hindi rin kasi makakasundo si Papa dahil out of town sila ni Mama." Malungkot na wika ni Jeka. "Ganon ba? Sige. Ako na ang bahala kay Ryle mamaya after class." Napatitig si Jeka sa kausap. "Huwag kang mag-alala, mapagkatiwalaan mo ko." Seryosong sabi ni Rain. "Naku sir, nakakahiya naman po." Biglang nasabi ng batang ina. "Bukas ka na kaya mahiya kapag napatunayan ko na sa'yo na mabuti akong tao." "O sige, salamat ha. Susunduin ko na lang sa bahay mo mamaya ang anak ko." Wika ni Jeka. "Sure, you go ahead. Baka malate ka na niyan." Pag-aalala na wika ni Rain. Pagkalipas ng isang oras ay narating na rin ni Jeka ang location ng seminar. At dahil super busy at nag-focus ito sa mga oras na iyon, kaya hindi nito namalayan ang oras. Saktong 5:30 na nang matapos ang seminar at mabilis nitong kinuha ang kanyang cellphone sa bag para sana i-message si Rain. Subalit napa-smile ito na ang mukha ng kanyang anak at Rain ang bumulaga sa kanya. Picture ng dalawa habang nagluluto ng carbonara. Pag-scroll nito ay address naman ni Rain ang kanyang nakita. Kaya nagmamadali ito upang puntahan ang address na ibinigay sa kanya ni Rain. Maliwanag pa noong marating ng batang ina ang lugar kung saan nakatira si Rain. Malayo pa ay namataan ni Jeka na naglalaro ang dalawa ng basketball sa labas ng bahay ng binata. Tumigil siya sa paglalakad at pinagmasdan ang dalawa. "Ryle, halika. Pupunasan natin yung pawis mo at magpalit na rin tayo ng damit. Baka kasi magalit ang mami mo kapag naabutan kang basa ng pawis." Hindi mawari ni Jeka kung bakit biglang tumalon ang kanyang puso noong marinig ang sinabi ng binata at sa kanyang nakita kung paano lambingin ni Rain ang kanyang anak. "Hi, Mommy! I miss you!" Biglang napabalik si Jeka sa kanyang wisyo noong marinig ang tinig ng kanyang anak. Dahil sa kanyang nakita at naisip ay hindi na nito namalayang nakalapit na pala siya sa dalawa. "Oh my baby, I miss you too."
Wika ni Jeka sabay hakap at halik sa kanyang anak. Mom, let's go inside. Dada and I prepared something for us. Alam kasi namin na siguradong pagod at gutom ka. Baka kasi mangangayayat ka niya ni. Malambing at natatawang turan ng bata. At dahil sa narinig na daddy, ay napakunot ng noo at napatingin si Jeka sa nakangising si Rain na tila ba nagustuhan ang tawag sa kanya ni Ryle. Oo nga naman, pero sa tingin ko, wala ka nang ipapayat pa eh. Nakangiting sabi ni Rain. Kailangan niyo ba talaga akong pagtulungan? Namumula ang pisngi na tugon ng batang ginang. Pasensya ka na sa itinawag sa'yo ng anak ko. Pabulong na paghingi ng paumanhin ni Jeka. Don't worry. Gusto ng bata na magkaroon ng daddy, so hinayaan ko na siyang tawagin akong dada. And from now on, I will call him my son. At usapan namin yan ha, lalaki sa lalaki. Pagpapaliwanag ni Rain, sabay kindat at haplos sa likod ni Jeka na nagpaiktad sa batang ina. At dahil sa kanyang naramdaman, tingin na lamang ang itinugo ni Jeka sa binata. Okay. Let's go inside. Kain muna tayo bago kayo umuwi at sasama ko sa inyo. Sabi ni Rain, sabay hawak sa kamay ng mag-ina, papasok sa loob ng bahay nito. Wala sa sariling napasunod na lamang si Jeka. Wow, thank you daddy for the yummy food. Masayang sabi ni Ryle. You're welcome, eat more para hindi ka mangayayat. Nakangiting tugon ni Rain habang nilalagyan muli ng carbonara ang plato ng bata. Yes, dada, I will. Masayang tugon ni Ryle habang masaya itong kumakain. Here, Jeka, huwag kang magpapagutom. Ayaw ni Ryle na mangayayat kay... Nakangiting wika ni Rain habang nilalagyan na rin ng pagkain ang pinggan ni Jeka. Thanks, sir. Matipid na tugon ng dalaga na tila ba nahihiya. Jeka, Rain na lang, masyadong formal ang sir. Nakangiting wika ni Rain. Pagkatapos kumain ng tatlo ay nagpaalam na sina Jeka at Ryle para makauwi na. Simula noon ay araw-araw nang magkasama sina Rain at Ryle. Nagbabanding ang mga ito sa tuwing recess at lunch break. Hinayaan na lamang ni Jeka ang bata dahil nakikita naman niya na magkasundo ang dalawa. At ang pinaka-importante sa lahat para sa kanya ay masaya ang kanyang anak sa tuwing makasama si Rain. Medyo nahihiya nga lamang siya sapagkat tinutukso siya ng kanyang mga kasamahang guro dahil sa pagtawag ni Ryle kay Rain ng daddy. Kayo talaga, tigilan nyo na nga yung mga panunokso ninyo. Maawa na lamang kayo sa anak ko, naiinggit kasi siya sa inyong mga anak at kanyang mga kaklase. Puro kasi may mga tatay. Naiiyak na tura ni Jeka dahilan upang matamimi ang mga kapwa guro at simula noon ay hindi na siya tinutukso ng mga ito. Mabilis tumakbo ang mga araw at buwan, lalong napalapit ang loob ni Sir Rain sa bata. Sa tuwing walang pasok ay binibisita niya ang mag-ina. Isang araw, tara, beach tayo, aya ni Rain. Wow, I like that. I like that, daddy. Masayang tura ni Ryle sabay yakap kay Rain at kinarga naman kaagad ng binata si Ryle. Naku Rain, ibaba mo na nga yan. Nagpapakarga talaga, akala mo kung hindi mabigat. Natatawang sabi ni Jeka. Dada, inggit yata si Mommy. Sabi ni Ryle sabay daos-dos para bumaba. Sabay hila kay Rain palapit sa ina. Daddy, kargahin mo si Mommy. Maotoridad na utos ni Ryle. Hoy bata ka, kung ano-ano naman talaga yung pumapasok sa isipan mo, sino bang nagtuturo sa iyo niyan? Pagtatakang saway ni Jeka. Sina Edward at Earl po, ganon daw kasi ang ginagawa ng mami at daddy nila. Paliwanag ni Ryle habang nakangiti. Nako, huwag kang makikinig sa mga batang iyon. Naiinis na sabi ni Jeka sabay upo sa sofa. Dad, please. Gusto kong makita na karga-karga mo si Mommy. I want us to be a happy family. Seryosong pakiusap ni Ryle. Anak, ano ba?
Alumpihit na muling saway ni Jeka sa kanyang anak. Ryle, hindi naman natin pwedeng pilitin si Mami. Baka makasuhan ako. Ayokong makulong. Pagbibiro ni Rain habang nakatingin ito kay Jeka. Please, Mommy. Pagpapaawa ni Ryle. O Jeka, hindi ka ba naaawa sa bata? Kahit ilang segundo lang, at least makita niya. Pang-iinganyo ni Rain. Yan lamang ang nasabi ni Jeka habang nakatitig sa dalawa. Mabilis kumilo si Rain, malaking tao ito at patpati naman si Jeka, kaya sa isang kisap mata lamang ay nabuhat kaagad nito si Jeka. Here, nakangiting sambit ni Rain. Hindi nakaimik si Jeka sa kalukuhan ng dalawang lalaki kaya napapikit na lamang ito. Yay, thank you po. Wait, Daddy, wag mo munang ibaba si Mami ha? Masayang sabi ni Ryle sabay takbo at mabilis naman itong nakabalik bit-bit ang cellphone ng kanyang ina. 1, 2, smile. Walang nagawa si Jeka kung hindi mag-smile na rin sa masayang kahilingan ng kanyang anak. O sige na, tama na yan anak. Rain, ibaba mo na ako. Namumula ang pisngi na sabi ni Jeka. Happy now? Tanong ni Rain. Yes, thank you, Daddy. Thank you, Mommy. You're welcome. Sabay na sagot ng dalawa sa bata. O ano, ready na ba kayo? Let's go to the beach now. Muling pag-aya ni Rain. As in, right now? Biglang tanong ni Jeka. Yes, right now. Nakangiting tugon ni Rain. Grabe, agad-agad. Sana tumawag ka man lang muna bago ka nagpunta dito para makapaghanda kami. Pagrereklamo ni Jeka, ngunit mabilis naman itong nakapaghanda ng kanilang mga pangangailangan sa tulong ni Ryle at Rain. Hindi nagtagal ay narating na nila ang isang napakagandang pribadong resort. Mabilis nakapag-set up ng tent si Rain at naghanda na rin silang tatlo para makaligo. At nakaset up na rin ang kamera para ma-record ang mga masasayang araw nilang tatlo. Daddy, Mommy, let's go! Gusto ko nang maligo. Pag-aya ni Ryle. Okay, tara. Masayang tugon ni Jeka. Magkahawak kamay pa ang tatlo, sobrang saya nilang tingnan habang naglalaro sa dagat at dalampasigan. Naglaro rin sila ng volleyball na ikinatuwa ng bata. Sandali lang ha, upo muna ako, nakakapagod. Ayon pa kay Jeka, habang nagpapahinga, masaya niyang pinagmamasdan ang dalawa. Medyo napaluha ito dahil ngayon lamang niya nakita na ganun kasaya ang kanyang anak. Nako Jeka, huwag ka masyado magpadala sa nadaramdaman mo ha. Hindi mo pa masyado kilala ang taong yan. Paano nga kaya kung may kasintahan na pala siya? Hahayaan ko bang mahulog ng husto ang loob ng anak ko sa kanya? Bulong ni Jeka sa kanyang sarili, sabay pakawala ng napakalalim na hininga. Lance, my love, kung andito ka lang sana ngayon, ganito sana tayo palagi para sa ating anak. Pero alam ko lahat ng ito ay may dahilan at alam kong nakikita mo kung gaano kasaya si Ryle ngayon. Sana masaya ka rin para sa kanya. Naluluhang usal ni Jeka. Are you tired? Nakangiting tanong ni Rain sa bata. Yes, Daddy. Okay, let's go. Sabi ni Rain sabay karga kay Ryle. Tumayo na rin si Jeka mula sa kanyang kinauupuan upang salubungin ang dalawa. Sabay na silang pumasok sa villa na niririntahan ni Rain para sa kanilang tatlo at naghanda na kaagad si Jeka at Rain para sa kanilang hapunan. Noong ready na ang pagkain. Ryle, halika na anak, kain na tayo para makapagpahinga na tayo kaagad. Nagkatinginan ang dalawa noong wala silang narinig na sagot mula sa bata kaya sabay silang napasilip sa salas. Hindi nila namalayang nakatulog na pala ang kanilang kasamang bata kaya mabilis na lumapit ang mga ito sa humihilik na si Ryle. Napay-smile si Jeka habang pinagmamasdan ang natutulog na anak sabay baling ng kanyang paningin sa kasama. Rain, salamat nga pala. Sobrang saya ng anak ko kanina. Nahihiyang wika ni Jeka.
My pleasure, Jeka, at thank you din dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na magiging instant papa ni Ryle. Ang saya at ang sarap pala ng pakiramdam kapag nagkaroon ka ng anak. Nakakawala ng pagod ngunit kailangan mo rin palang maging hyper katulad nila. Natatawang sabi ni Rain. Oo nga ganoon talaga ang mga bata, parang walang kapaguran. Ngunit kapag napagod ay tulog ka agad, hindi katulad natin. Napakahirap matulog kahit sobrang pagod sa maghapon nating gawain. I'm so proud of you, Jeka. Napakatatag mo at napalaki mo ng maayos si Ryle. Seryosong tura ni Rain habang nangungusap ang mga mata nitong nakatitig sa batang ina. Thank you, Rain. Kailangan sapagkat kailangan ako ng anak ko. Gusto ko rin naman maawa sa aking sarili, kaso lang naisip ko kapag nag-entertain ako ng awa sa aking sarili, paano na ang anak ko? Nakayukong tugon ni Jeka. Hindi na sumagot si Rain at bigla na lamang niyakap ng mahigpit si Jeka na ikinagulat ng huli, kaya bigla nitong naitulak ang binata. I'm sorry. Paumanhin ni Rain. It's okay, nanibago lang ako. Nahihiyang tugon ni Jeka. Hindi nagtagal ay nagising na si Ryle at nilapitan na ito ni Jeka para ayain ang maghapunan. Baby, let's go, let's eat, para makatulog ka na ulit. Ayon pa sa batang ginang. Okay, Mami. Inaantok na tugon ni Ryle. Inaantok pa ang baby namin? Dahil you look so tired, kakargahin ka na lamang ni Daddy, okay? Natatawang wika ni Rain sabay buhat sa batang taba-ching-ching. Noong matapos kumain ang tatlo ay kinarga muli ni Rain ang bata papunta sa silid ng mag-ina. Naiwan si Jeka para maglinis ng kanilang pinagkainan. Tinabihan muna ni Rain ang bata sa paghiga at mabilis naman itong nakatulog. Pagkalabas ni Rain mula sa silid ay namataan ito si Jeka sa balkonahe habang pinagmamasdan ang napakagandang kapaligiran. Are you okay? Tanong ni Rain na ikinagulat ni Jeka. Yes, I am. Na-amaze lang talaga ako sa ganda ng lugar. Sa sobrang busy kasi sa trabaho, halos wala nang tayo makapaglibang-libang ng ganito. Nakangiting tugon ni Jeka. Huwag kang mag-alala, dalas-dalasan natin gawin ito para kay Ryle. Nakangiting sabi ni Rain. Rain, may I ask, why are you doing this? Masaya ka ba talaga habang ginagawa mo ito sa anak ko or napipilitan ka lang dahil tinatawag kang daddy? Batang-bata pa ang anak ko at mukhang hulog na ang kalooban sa'yo. Sana, huwag ka nang magsayang ng oras pa. Jeka, hindi ako napipilitan at hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi naman nagpapasaya sa akin. Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang anak mo. Noong una ko pa lamang siyang nakita, mag-aanak talaga kaagad ang kalooban ko sa kanya, kaya please, stop thinking na napipilitan lamang ako cause I'm not. Paliwanag ni Rain kay Jeka. I'm sorry. Nahihiyang paghingi ng paumanhin. At pwede ba, tigilan mo na ang pagsusorry? Wala ka namang ginagawang masama sa akin Noong gabing iyon ay maraming napagkwentuhan ang dalawa. Aminin man sa hindi ni Jeka, napalapit na rin ang kanyang kalooban sa binata dahil pakiramdam niya ay very sincere naman ito sa bawat salitang kanyang binibitawan. Kinabukasan ay maaga silang bumayahe pa uwi at nagtambay muna si Rain sa bahay ni Jeka para makipaglaro ng video games kay Ryle. Si Jeka naman ay naghanda para sa hapunan nilang tatlo. Sabay silang naghapunan bago umuwi si Rain. Pagkatapos nilang maghapunan, pinatulog muna ni Rain ang bata bago ito umuwi. Thank you, Rain, and good night, sabi ni Jeka sabang hinahatid si Rain sa labas ng kanilang pintuan. You're welcome, Jeka. Good night too. Tugon ni Rain sabay halik sa pisngi ng batang ina. Pinamulahan ng pisngi si Jeka sa halik na yon. Pakiramdam nito ay nagliliyab ang kanyang tainga. Kinabukasan, hindi nakita ni Jeka si Rain sa paalaran at noong mag-recess na ay nagulat ito noong biglang makitang umiiyak ang kanyang anak papasok sa kanyang classroom. Mami, absent po ba si Daddy? I don't know, anak. Why?
Nagtatakang tanong ni Jeka sabay yakap sa kanyang anak. I went to his office and he is not there. Namimiss ko na po siya, Mommy. Patuloy na pag-iyak ni Ryle. Oh baby, baka may importante lang meeting at pinuntahan yon. Big boy ka na kaya huwag ka nang umiyak. Sabi ni Jeka sabay halik sa noo ng kanyang anak. Mommy, can I borrow your phone? I wanna call him. Baby, tatawagan natin siya mamaya when we get home. Baka busy yun at hindi niya sasagutin ang tawag. Pagpapaliwanag ni Jeka sa umiiyak niyang anak. Please, Mommy. Pagpapaawa ni Ryle kaya napilitan si Jeka na i-dial ang numero ni Rain na sinagot naman kaagad ng binata. Yes, Jeka. Miss me? Malambing na tanong ni Rain. Ryle is crying looking for you. Okay, let me talk to him. Daddy, where are you? Naiiyak na tanong ni Rain. I'm coming, baby. May inaasikaso lang ang daddy. Tell mom we're gonna eat lunch out. Wow, really, daddy? Okay po, I miss you and I love you. Bye-bye. Masayang pagpaalam ng bata at mabilis rin itong inabot pabalik ang cellphone sa kanyang ina. Mami, sabi ni Daddy, lunch daw tayo sa labas. Iyon lang at mabilis na itong tumakbo pabalik sa kanyang classroom. Hello Rain, pasensya ka na talaga sa bata. Maging ako, naguguluhan kung bakit ganoon na lamang kagaan ang pakiramdam niya sa'yo. Malungkot na wika ni Jeka. It's okay, please, hayaan mo yung bata. Andito lang naman ako, hindi ako mawawala para sa inyo. I'm almost there, sabay na tayong mag-lunch out. Bye-bye. Paalam ni Rain. Okay Rain, salamat, bye-bye. Paalam naman ni Jeka at pinutol na nito ang tawag. At noong matapos na ang dalawang klase ni Jeka, ay nagtuloy na ito sa classroom ng kanyang anak para doon na rin antayin si Rain para sabay na silang lumabas kung saan sila kakain. Sobrang excited si Ryle noong makitang paparating na ang kanyang daddy kaya patakbo itong sinalubong at kinarga naman kaagad ni Rain. Naku anak, ano ba ang bigat-bigat mo kaya? Nahihiyang saway ni Jeka sa bata. It's okay, kapag mahal mo ang isang tao hindi ka mabibigatan. Natatawang tura ni Rain. Rain naman, huwag mo nga masyadong spoiled yung anak ko. Naiilang nasambit ni Jeka. Jeka naman, bakit nagsiselos ka? O siya, baba ka muna baby, si mami naman ang aking kakargahin, nagsiselos eh. Hindi pa natapos na sinabi ng binata ay mabilis nitong nabuhat ang batang ina. Hoy Rain, ano ba? Ibaba mo nga ako, Diyos ko, baka may makakita sa atin. Gulat na sabi ni Jeka sabay hampas sa balikat ng binata. Sus, alam ko namang gustong-gusto mo rin ito at alam kong nananabi ka rin sa ganito, Jeka. Don't worry, gagawin ko ito sa'yo araw-araw pag sinagot mo ko. Masayang sabi ni Rain sabay kindat kay Ryle na tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang kunwang nagtatalo niyang mami at daddy. Ay nako, sa palagay ko nasisiraan ka na kung ano-ano na kasi ang lumalabas dyan sa bibig mo. Parang batang pagmamaktol ni Jeka. Daddy, pakakasalan niyo na po ba si mami ko? Paglalambing na tanong ni Ryle. Yes baby, as soon na pumayag ang mommy. Nakangiting tugon ni Rain. Hoy, ano ka ba? Ni hindi ka nga nang liligaw eh. Hindi pa ba ako nang liligaw sa lagay na ito? Tanong ni Rain. Bumuka na sana ang bibig ni Jeka para sumagot, ngunit naunahan siyang magsalita ng kanyang anak. Mommy please, pumayag na po kayo para happy family na tayo. Pagpapakyut ni Ryle. Anak! Tanging nasambit ni Jeka. Napaisip kasi ito na kung sakaling mangligaw nga sa kanya si Rain ay sasagutin niya ito sapagkat nakita niya kung gaano ito kabait, maalaga at responsible bilang partner at bilang ama. Namalaya na lamang ni Jeka ang kanyang sarili na kumakain na pala sila. Pagkatapos nilang kumain ay inihatid ng dalawa ang bata sa kanyang classroom.
Jeka, wait, may kukunin lamang ako sa office. Sabi ng binata at mabilis naman itong nakabalik sa kinatatayuan ng batang ina. Sabay abot ng isang bouquet of sunflowers. For you. Tungkol pala sa sinabi ko kanina sa halapan ni Ryle. I mean it. Gusto kitang ligawan, Jeka. Gusto kitang mapangasawa dahil gusto kong maging papa ni Ryle. Kinakabahan ngunit seryosong wika ni Rain. Pero Rain, just say yes. Nangungusap ang mga mata na sabi ng binata. Rain, hindi naman lingid sa iyong kaalaman na widow ako. Ayokong dumating yung point na ikakahiya mo ko. Ayokong husgahan ka rin ng mga tao kasi pumatol ka sa isang tulad ko na may anak na. Pag-aalala ni Jeka, I don't care what people say. All I care is you and Ryle. Binigyan ninyong dalawa ng kulay at saya itong malungkot kong buhay. Noong una ko ngang makita kayong mag-ina, alam ko na kayo ang nais kong makasama habang buhay. Gusto ko, kayo ang nakikita ko bago ako matulog at kayo rin ang nais kong makita pagising ko sa umaga. Dahil sa narinig ay napatitig si Jeka sa binata na tila ba walang salita na gustong lumabas mula sa kanyang mga bibig at hindi na malaya ng dalawa na marami na palang nakapaligid at nakikinig sa kanilang pagliligawan. Please answer my question. Will you be my girlfriend? Nakangiting tanong ni Rain habang hawak-hawak ang kamay ni Jeka. Sagutin mo na yan, Ma'am Jeka, para makapasok na kaming lahat sa aming mga classrooms. Ani ng isang guro na nagpabalik sa wisyo ng batang ginang. I guess mas mabuting si Ryle na ang magdesisyon. Kung ano ang magiging sagot niya, yun na rin ang sagot ko. Nahihiyang tura ni Jeka. That's perfect. Alam kong papayag ang anak natin at hindi na ako mahihirapan. Salamat sa inyo mga kaibigan. Nakangiting sabi ni Rain at masuyong hinalikan sa mga labi si Jeka habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi nito, dahilan upang magpalakpakan ang mga nakapaligid. I love you so much, sabi ni Rain. I love you too, Rain. Nahihiyang tugon ni Jeka dahil sa curiosity kung bakit may nag-uumpukan na hindi kalayuan sa kanyang paaralan ay tumakbo doon si Ryle para makiusyoso. Laking tuwa ng bata noong makitang hinahalikan ni Rain ang kanyang mami. Yehe, may daddy na ako. Biglang kumala si Jeka sa pagkakahalik na iyon ni Rain noong marinig ang sigaw ng kanyang anak. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay napagpasyahan ni na Jeka at Rain na magbakasyon muna silang tatlo. Magandang pagkakataon ito, madalaw natin ang iyong mga magulang dahil walang pasok para maipakilala ko na rin ang aking sarili sa kanila. Natatawang sabi ni Rain. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Malapit lang naman dito ang bahay nila mama, kaso lang nasa Batangas sila ngayon, pero tama ka. Mag-i-enjoy ka doon, manghuli ng mga isda at mamitas ng mga prutas. May kaunting fruit farm kasi ang aking mga magulang at may maliit rin silang palaisdaan. Walang sinayang na oras si Jeka at Rain at agad ito nagtungo ng Batangas. 5 oras lamang ang nakalipas ay narating na rin nila ang tahanan ng kanyang mga magulang at masaya naman silang sinalubong ng matandang mag-asawa. Mano po papa, mama? Bungad ni Jeka. Kaawaan ka nawa lagi ng buong may kapal anak. Sabay na tugon ng kanyang mga magulang sabay nakatingin sa kanilang gwapong bisita. Papa Lolo, Mama Lola, ito po ang aking Daddy Rain. Mabilis na pagpapakilala ni Ryle sa lalaking nais niyang maging daddy. Magandang araw po, Mama, Papa. Bati ni Rain. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Tugon naman ng ama ni Jeka. Masayang tinanggap ng mag-asawa si Rain dahil nakita nila kung gaano kasaya ang kanilang nag-iisang apo. Nag-iisang anak lang din nila si Jeka kaya sobra-sobra ang pagmamahal ng mga ito sa kanilang unika iha. Hindi magkanda-ugaga sa paghahanda ang mag-inang Jeka at Rose para sa kanilang magiging hapunan habang ang Papa Rogelio at si Rain ay seryosong nag-uusap sa ilalim ng punong mangga.
Daddy, Papa Lolo, kakain na daw po tayo, sabi ni Mami at Mama Lola. Pagtawag pansin ni Ryle sa dalawang lalaking masinsinang nag-uusap. Okay baby, thank you. Wika ni Rain sabay pisil sa matambok na pisngi nito. Mukhang lalong naging spoiled itong apo ko Natatawang wika ni Mang Rogelio. Parang gano'n na nga po pa, hindi ko matiis Masayang sabi ni Rain. Salamat iho dahil dumating ka sa buhay ng anak at apo ko. Masayang sabi ni Tatay Rogelio. Noong naupo na sila sa hapagkainan ay si Ryle ang nagdasal para sa pagkain na nasa kanilang harapan. Masayang pinagsaluhan ng 5 ang kanilang masasarap na hapunan at noong matapos ay nilapag ni Jeka ang dessert na ginawa nila ng kanyang Mama Rosie. Rain, may sasabihin ka hindi ba? Nakangiting wika ng papa ni Jeka. Oo pa, Papa. Napadao palad na tugon ni Rain sabay sulyap kay Jeka, napataas naman ng kanang kilay ang batang ina. Papa Rogelio, Mama Rosie, kukunin ko na po ang pagkakataon na ito para hingin ang kamay ng inyong nag-iisang anak. Nais ko po siyang mapangasawa. Alam nyo naman po ang patakaran ng eskwelahan kapag iisang paaralan lamang nagtuturo ang kapwa guro. Kaya nakapagdesisyon po ako na pakasalan ko na siya kaagad kapag napapayag ko kayo. Seryosong wika ni Rain sabay titig kay Jeka. Napakagatlabi naman ang batang ina sa narinig dahil wala naman na sinabi sa kanya ang kasintahan sa plano nitong pagpapaalam sa kanyang mga magulang. Ngunit alam ito ni Ryle dahil matagal na palang pag-usapan ng dalawa ang mga bagay na ito. Walang problema sa akin yan iho, total. Nakikita ko naman kung gaano kasaya itong anak ko at ang aking apo. Ang mahalaga ay nagmamahalan kayo. Masayang wika ni Papa Rogelio. Ako din naman mga anak, kung nagmamahalan kayo, bakit pa ako tututol? Nakangiting sabat naman ni Mama Rosie. Si Ryle, parang matanda, tahimik na nakangiti lamang ito habang nakikinig sa pag-usap-usap ng 4 na nakakatanda sa kanya at nag-aantay ng sagot ng kanyang ina. Jeka anak, ikaw ba? Tanong ng ama. Opo, papayag pa ako na magpakasal kay Rain, Papa. Naiyak na tugon nito. Doon tumayo ang bata upang yakapin ang ina. Thank you, Mommy, for saying yes to Daddy. Masayang tura ni Ryle kaya niyakap na rin ito ni Jeka. Salamat din sa iyo, anak. Masaya akong natagpuan na natin ang dading pinapangarap mo. Hindi na nagsayang ng oras sina Rain at Jeka. Inayos kaagad ng dalawa ang kanilang mga pangangailangan para sa kanilang kasal. Anak, ako na ang bahalang kumausap sa uncle mo para maikasal kaagad kayo bago kayo bumalik ng Maynila. Sabi ni Papa Rogelio. Ang uncle na tinutukoy nito ay ang kanyang kapatid na mayor. Papa, paano naman po kami maikasal kaagad bago magbalik ng Maynila? Kailangan pa pong ayusin ni Rain ang kanyang mga kakailangan para sa kasal namin. Tugon ni Jeka. No worries, darling. Dala-dala ko na ang aking mga pangangailangan. Pag nagpunta ka sa isang laban, dapat lagi kang handa. Masayang tura ni Rain. Pinagplanuhan mo na pala to ha? Bakit wala kang sinabi sa akin? Maktol ni Jeka. Mami, sinabi na nga sa akin ni Daddy matagal na. Masayang sabat naman ni Ryle kaya napabaling ang paningin ni Jeka sa kanyang anak. Alam mo ito? Bakit wala kang sinabi sa akin? Usapang lalaki nga po Nako, pinagkaisahan niyo pala ako ha. Ako ang mami mo, dapat hindi ka naglilihim sa akin. Mami, wag ka nang magtampo, mahal naman kita Kaso lang, kapag lalaking usapan, kailangan walang laglagan. Sabi ni Ryle na may halong pagyayabang. Sige na nga, mahal na mahal din kita anak. Biglang lumambot ang puso ni Jeka sa sinabi ni Ryle. 3 araw lamang ang nakalipas ay naikasal na nga ang dalawa. Simpleng kasalan lamang ang naganap, tanging malalapit na kaibigan at kapamilya lamang ang naimbitahan. Habang nasa kanilang resepsyon ay biglang tumayo si Rain at nagsalita.
Ang kasalang ito ay partial pa lamang para lang maisama ko na ang aking mag-ina sa aking tahanan. May susunod pang malaking kasalan dahil nais ko talagang bigyan ng maganda at memorable na kasal itong aking pinakamamahal na asawa. Hoy, masaya naman at memorable naman ang kasalan natin ngayon ah. Pagputol ni Jeka sa pagsasalita ni Rain. Darling, please, let me finish. Nasa ibang bansa po kasi ang aking mga magulang. Sila man ay nagulat sa aking desisyon sa biglaang pagpapakasal. Ngunit masaya po sila at uuwi si Mami in 3 months. Nais niya kasi na siya mismo ang mag-aasikaso sa big day nitong si Jeka. Masayang pagbabalita ni Rain at ang lahat ay naging masaya noong araw na iyon. Salamat mahal. Tanging nasabi ni Jeka habang pilit na sinusupil ang pagdaloy ng kanyang mga luha dahil sa tuwa. Basta iho, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak at apo. Salamat pa. Pangako hinding-hindi ko po pababayaan ang aking mag-ina. Nakangiting tugon ni Rain habang nakikipagkamayan ito sa kanyang biyenan. 1 linggo bago nakauwi ang mama ni Rain mula sa ibang bansa. Daddy, Daddy, Daddy! Masayang salubong ni Ryle kay Rain sabay bulong dito. Nang laki ang mga mata ni Rain noong marinig ang bulong ng bata, kaya mabilis itong tumakbo palapit sa kanyang asawa at tuwang-tuwang binuhat si Jeka. Hoy, ano ba? Gulat na sambit ni Jeka. Love, are you pregnant? Masayang tanong ni Rain sabay bubog ng halik sa kanyang asawa. Yes, 1 month. Ang galing mo eh. Natatawang sabi ni Jeka. Yes! Woo! Masayang inilapag ni Rain ang asawa sabay dampot kay Ryle. Mabilis itong tumakbo paikot-ikot sa kanilang bakuran habang karga-karga ang tabatsing-tsing na si Ryle na tila ba hindi ito pagod galing sa kanyang trabaho. Love, tama na yan. Baka mapilayan ka pa niyan eh. Tara, pasok na tayo sa loob ng bahay at nang makakain na tayo ng hapunan. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang babaeng nagustuhan ko noong kita ko pa lamang ay asawa ko na ngayon. At magiging 2 na ang magiging anak ko sa kanya. Nakangiting tura ni Rain. Love, hindi man ikaw ang aking kahapon subalit ikaw naman ang aking ngayon. Maluha-luha namang tugon ni Jeka. Ikaw at ang ating mga anak ang aking nais na makasama ngayon at kailanman. Maluha-luha ring tugon ni Rain. I hope you don't mind if I say that I love you. Tunay ngang bawat buhay may kwento. Katulad na lamang ng kwento ng buhay ni Jeka. Nag-asawa, nagdalang tao, nawalan ng asawa na hindi naisilang ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi nagpatinag sa pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Sinikap magpakatatag, lumaban sa hamon ng buhay para sa kanyang mahal na anak. At sa pangalawang pagkakataon ay ito na nga nakatagpo ng lalaking hindi lamang siya ang minahal, kundi pati ang kanyang anak. Kung iisipin nga natin ng mabuti, ay napakaganda ng ginawa ni Rain. Bago niya pa ipinakita at pinaramdam ang kanyang pag-ibig kay Jeka, ay inuna niya munang ipakita ang pagmamahal at pag-aalaga kay Ryle. Sana all nga po, hindi ba? Sana may nakuha po tayong aral sa kwentong ito. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagtangkilik sa munting channel na ito. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Huwag po nating kalimutan na bawat buhay may kwento at ito po ang kwento ng buhay ni Jeka. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. Bye-bye!